Ano ba yung pangarap ni Ate Erich? Maging nurse po. Ba't gusto mo maging nurse? Para po makatulong po ako makagamot ng ibang tao. Okay. Kailan po yung with honor ka? Nung Kinder 1 hanggang Kinder ngayon 1. po. Till now? Po. Congratulations, Nay. Yung isang nanay din nung congratulate ko eh. Gusto kong malaman, kailan pa nagsimula yung pagdidiskarte mo, yung pagbebenta mo ng mga candy sa school? Nung po, kailangan po magbayad ng tuition. Tsaka po may pangarap po akong bilhin na cellphone. Kaya po gusto ko po makapag-ipon. Kaya po naisipan kong magtinda. Yung magiging tubo po nun, ilalagay ko sa alkansya. Mami, nagpapasalamat ako sa iyo kasi ginagawa mo lahat para makapag-aral po ako ng mabuti. Okay. Kay Mama, Nay, anong gusto niyong sabihin sa anak niyo? Lahat naman po ng paraan gagawin ko po para po sa kanila. Kasi wala naman pong magulang na hindi ginustong makapag-aral ang anak. Kasi natikman ko na po yung hirap na hindi po ako nakapagtapos. Ayoko na pong maranasan ng mga anak ko. Kaya gagawin ko po lahat ng paraan para po makatapos sila. Kahit po sa kabila po ng karamdaman ko. Morning po. Yan po si... Morning po. Okay lang po, nag-park ko kami doon. Morning po, Nay. Bless po. Nasa po yung anak niyo? Pumasok na po eh. Pumasok na. Sa atin po palang mga dyan, sa atin po mga kategram dyan, sa atin po mga minamahal na lolo't lola, mga tito, tita, nanay, tatay, ate, kuya, magandang umaga po sa inyo. Sana ay nasa maganda po kayong kalagayan pagka po napanood nyo itong ating video. Maaga po tayo ng bulabog dito. ng bulabog no? Then totoo lang, 2 beses na muna doon si nanay doon sa amin. At pasensya na po, ha? Opo. Ngayon lang po tayo nakapunta dito kay nanay. Yun din, minabuti ko na rin po kasi minabuti ko na rin kumustahin si nanay kasi nga gusto kong i-share yung kwento ng buhay po ng kanyang anak na working student. Doon po kasi ako napaproud sa mga ganung bata na gusto pong tulungan yung sarili para makatapos. Opo. Pwede ko muna si Ate Myra, pangalan po ni Ate Myra. Ilan taon na po pala kayo? 41 po. Birthday ko po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday po. Napakaganda po ng gising ko ngayong umaga dahil pagising ko po, tumawag po kayo. Happy birthday po. Opo. Yun nga, si nanay, si Ate Myra, meron po siyang breast cancer. Stage 3 po. Gano'n po kahirap yung merong yung ganyang, ganyang sakit? Mahirap po para po sa may anak, lalo na po nag-aaral po yung anak ko kasi nung pong naoperahan po ako, halos 6 months po akong hindi nakapagtrabaho kahit po gawa-gawa dito sa bahay. Hindi ko man lang po matulungan yung nanay ko sa trabahong bahay. Ngayon po, medyo okay na po. 8 months na po akong naoperahan. Kahit po papano, pinipilit ko pong maghanap buhay para po pangbaon lang po nung anak ko. Nananahi po ako ng mga school uniform. Kung meron pong magpapatahi na yung mga party dress, ayun, tinatanggap ko po. Kahit po nahihirapan ako, pinipilit ko yung sarili ko para lang po meron po kaming pangtawid gutom. Marami na rin po kami napuntahan na ganyan breast cancer. Sa inyo po, paano, anong cost
po nung ba't siya ganun? Ba't po kayo nagka-breast cancer? Sabi po ng doktor, nasa lahi daw po, nasa dugo daw po yon yung cancer. Tapos meron naman pong nagsasabi, hormonal imbalance daw po. Kaya daw po nagiging cancer. Pero po sa case po nung cancer ko, nung una po kasi hindi ko maintindihan kung anong klase po yung cancer na meron ako. Ito pong last na nagpakimo ako, nagtanong po ako sa doktor na kung anong klase po yung cancer ko. Pinaliwanag po nila na yung case ko po ay nasa dugo. Yung mismo sa dugo ko po nagmula yung cancer. May kulang po sa dugo ko na kailangan kong i-maintain para po gumaling yung sakit ko. Pero malaki pa po yung chance daw na gumaling ako. Hindi po katulad ng iba na cancer cells po talaga yung kumakalat sa katawan. Yung sa akin daw po, sa dugo pa lang. Kaya hanggat maaari daw po, agapan ko. Kung hanggat kaya ko pong magpakimo, hanggang kailangan ko pong magpakimotherapy, pagtiisan ko po yung hirap. Kasi yung pagpapakimotherapy po, madali lang kasi nakadextrose lang po yun. Pero pagkaraan po ng 2 araw, 1 linggo na po akong nakahiga. Hindi na po ako makabangon. Nanghihina po ako. Dahil po sa gamot sa chemotherapy po. Or yung gamot. Malalakas po. Malalakas po kasi. Pinapatayo. Ngayon po yung kuko ko after po nung 5 cycle ng chemo ko, masasakit po iyan. Ito, tas nagkaroon pa po ako sa balat ng ganyan. 1 linggo po ako nakahiga. March 22 po. Kinemo po ako ng pang-5 cycle. Iba na po yung gamot na ginamit nila. Tapos nangyari pa po yung halos naubusan na po ako ng oxygen sa ospital. Sumakit po yung itong ganito ko. Hindi po ako nakagalaw. Epekto po ng gamot. Nakakatakot din po. Kaya lang, kailangan kong magtiis. Kasi para po sa 2 anak ko. Para po sa nanay ko, wala naman po kasi ibang makakasama yan. Single parent po si nanay, di ba? Opo. Kailan pa po yung breast cancer po? Ano ko lang po ito, nung ipinanganak ko po siya nung 2020. Ganun na po katagal. Opo, nagpa-breastfeed po kasi ako. Nagtataka po ako, bakit po matigas itong left side. Sabi po nung iba, tumigas lang daw po yung gatas. Ipadede ko daw po na ipadede. Hanggang sa nag 2 years old na po siya, inawat ko na po siya. Bali, 2022, talagang ganyan na po siya kalaki yung nakakapa ko. Nag-decide na po ako na patingnan sa doktor kasi sumasakit na po, kumikirot na. Sa ganung tagal po, no? Opo. 2 years bago nyo po pina-check up. Bakit po hindi nyo napa-check up kagad? Hindi ko po kasi ito nararamdaman. Hindi pa po siya bumukol. Kumbaga nasa loob pa po yung bukol nun. Ayan, agap. Opo. Kailangan agapan. Pero pasalamat na rin po ako sa pinsan ko na nurse po na sa Carpa. Talaga pong inudyukan niya po ako na magpagamot na. Pagamot ko na po ito na patanggal ko na daw po. Para daw wala na po akong problema. Para daw po hindi na lumala. Sa awa naman po ni Lord, naoperahan po ako sa Carpa. Wala naman po akong binayaran. Sa tulong po ng pinsan ko din. Pinatanggal ko na po yung breast ko dito sa kaliwa. Para wala na po ako iniintindi na uulit pa uli. Gusto ko sana makilala po yung anak niyo. Andun po sa school Kwento ko kasi sa akin ni nanay, yung anak po niya sumisingit, sumasideline sa school. Kahit po bawal. Pinipilit niya pong makapagbenta. Gumagawa po ako ng yema at saka po ng pastillas. Ngayon po wala po akong gawa kasi hindi pa po kaya ng kamay ko. Yung honey lang po na candy, yun po yung dala-dala niya at saka po yung ilang yema. Pagka po walang klase, aalokin niya po yung mga classmate niya, magbibilihan po sa kanya. Parang tulong na rin po sa kanya. Yung pong ibang klase niya, may sukling 2 piso, hindi na po nila kinukuha. Tulong na po nila sa anak ko.
Yung pong anak ko, kahit po walang baon, pumapasok basta po makapag-aral lang. Ayaw niya pong a-absent sa school. Basta po meron siyang baong kanin at ulam, wag lang po siyang magugutom sa school. Papasok po siya kahit po wala po siyang baong kahit piso. Kaya po siya nagsusumikap na magtinda kung may bayarin po siya sa school. Hindi na daw po siya hihingi sa akin. Tapos kung meron po siyang gustong bilhin, makakabili po siya para sa sarili niya. At kung meron po siyang extra, kadalasan po nangyayari talaga. Wala po akong pambili ng gamot. Binibigay niya po sa akin. Ito, kailan pa utong tindahan niyo? Matagal na po yung tindahan namin. 2017 pa po. Dati po nandun po yan, nagkaroon po ng tahian. Sa pamangking ko po yung tahian dyan. Hindi po kasi nag-ooperate pa ngayon. Kaya po hanggang sa nalipat po dito yung tindahan. Dati po marami po yan. Talaga pong natutustusan ko po ng puhunan kasi malakas po akong maghanap buhay nung araw. Talagang siguro po, kapalaran ko po na magkaroon ng ganitong sakit. Tsaka hindi naman po siguro ko bibigyan ni Lord ng ganitong sakit nang hindi ko kakayanin. Lahat po ng pinagdadaanan sa buhay may hangganan. Kaya, lahat po tayo. Kaya may hangganan dasal lang po ng dasal. Kung talaga pong hanggang doon na lang po yung buhay, kailangan na lang pong tanggapin. Pero hindi po ako nawawalan ng pag-asa na gagaling ako. Kaya napakahirap din para sa magulang yung anak ko nakikita kong may sakit. Hindi makatrabaho. Mga apo ko naman yung si Erich, talagang nagsusumikap siya sa pag-aaral. Ano pong gusto niyo sabihin sa apo niyo? Ako proud na proud ako sa apo ko. Hindi siya marunong magtanim ng sama ng loob kahit nakakagalit ako. Basta ang iniintindi niya pag-aaral niya. Yung minsan niya pinost niya sa sarili niya na yung kanyang nito lang huling exam nila pinakita sa hindi namin alam, makita-kita lang namin yung ina nakapost. Hindi ko ikaalam sabi nga noon, napaka tahimik mo pa, tahimik ko siyang anak. Tahimik siya. Kaya nagko-comment yung mga tito, tita, proud na proud ako sa iyo. Sarap mo bibigyan kita ng 100. Mga anong oras po siya darating mamayang hapon? 1:30 po. Okay lang po ba na makabalik po ako ng 1:30? Opo, okay lang. Balik na lang po kami ng 1:30. Mamaya na lang alas, Sige po. Kasama na po natin ngayon si Erich, ang pinagmamalaki po ni nanay na kanyang anak. Okay. Napakabait pong bata. Mabait ka daw. Totoo ba yan? Opo. Okay. Ba't ka mabait? Kasi po, tinutulungan ko po yung mami ko na makabili po ng gamot tsaka po makapagpagamot. Okay. Anong grade mo nga, ate? 7 po. 7. With honor ka daw? Opo. Okay. Ano yung average? 93 po. Palakpakan naman. Yung isa sa napuntahan natin, ang pangalan niya man, Emmanuel Dave. Ang pangalan niya, 95 naman ang average niya. O lahat ng grades niya, 95. Ikaw ang average mo, 93. Opo. Okay. Ba't mo pinagbubutihan sa pag-aaral, ate Erich? Para po makapagtapos po ako ng pag-aaral. Para po makatulong ako sa pamilya ko. Si ate Erich ba, ano yung kakaiba sa'yo sa mga ibang kabataan ngayon? Ako po, nag-aaral po ako na mabuti para po makapagtapos ng pag-aaral. Tsaka po nagtitinda po ako sa eskwelahan para po makatulong sa pamilya ko at para din po makabayad sa mga bayarin sa school. Ano ba yung pangarap ni Ate Erich? Maging nurse po. Ba't gusto mo maging nurse? Para po makatulong po ako makagamot ng ibang tao. Okay.
Kailan po yung yung with honor ka? Nung Kinder 1 hanggang Kinder ngayon 1 po. till now? Po. Congratulations, Nay. Yung isang nanay din nung congratulate ko eh. Nakakatuwa lang pagka mga ganito yung mga estudyante, Katekram. Okay, ano yung aral na gusto mong sabihin sa mga kabataan? Huwag pong aksayahin yung oras para po makapagtapos ng pag-aaral. Sikapin niyo po mag-aral para po marating niyo yung pangarap na gusto niyo makamit sa buhay. Yun nga, sabi nga ni mama mo, nagpunta siya doon sa bahay 2 beses. Nahingi nga ng tulong para sa'yo. Ano masasabi mo doon? Dumadayo yung mama mo para makahingi ng tulong sa iba-ibang tao. Nagpapasalamat po ako sa mga tao nagbibigay ng tulong sa mami ko po. Dahil po, hindi naman po siya nakakapagtrabaho dahil po may sakit po siya. Ano yung gusto mong sabihin kay mama mo kasi ginagawa niya lahat para makapag-aaral ka? Nagpapasalamat. Tingnan mo sa mata si mama mo. Mami, nagpapasalamat ako sa iyo kasi ginagawa mo lahat para makapag-aral po ako ng mabuti. Okay. Kay mama, Nay, anong gusto niyong sabihin sa anak niyo? Lahat naman po ng paraan gagawin ko po para po sa kanila. Kasi wala naman pong magulang na hindi ginustong makapag-aral ang anak. Kasi natikman ko na po yung hirap na hindi po ako nakapagtapos. Ayoko na pong maranasan ng mga anak ko. Kaya gagawin ko po lahat ng paraan para po makatapos sila. Kahit po sa kabila po ng karamdaman ko, hindi na po ako nahihiya na lumapit po sa mga tao para po humingi ng tulong. Meron naman din po akong mga pinsan na minsan kung may sobra po sila, nagpapaabot po ng tulong para po sa pambili ko po ng gamot, pang punta po ng ospital. Tapos naiyaano ko din po siya yung kanyang panggasto sa school kung minsan. Nagpapasalamat po ako sa mga taong tumutulong sa akin na isang salita ko lang po, hindi po ako napapahiya sa kanila. Pag kinailangan ko po talaga ng tulong na talaga pong walang-wala na talaga. Yung napipilitan na po talaga akong lumapit sa kanila, humingi ng tulong. Kumusta naman si mama mo bilang magulang mo? Nag-abroad po siya nung wala pa po siyang sakit. Tapos po, nagpapadala po siya ng pera para po pangkain namin. Tapos po, nung umuwi din po siya sa Pilipinas, pinanganak po yung kapatid ko. Nanahi po siya dito sa bahay para po may sapat na kita para po pangkain, tsaka po pambayad ng kuryente at tubig. Ngayon po, kung nang nagkakasakit po siya, kahit po kinimo siya, kahit po mahina, magpapalakas lang po siya ng katawan, tapos po magtatrabaho din po agad. With honors po to. With honor? Tsaka ito din po, with honor. With honor? Sa SPG po. SPG? Ito yung lumaban po siya sa contest, ng science contest. Science writing journalism po. Okay. Tsaka po ito, Eager Beaver Award. Ito din po, yung tatlo. With honors din po. With honors. Okay. Ang galing, no? Ang galing no? Hindi, pagka ganyan, pagka nasasabitan ho yung anak niyo, ano yung nararamdaman niyo? Masayang-masaya po ako. Saka hindi ko po mapigilang umiyak talaga pagka po meron siyang honor. Sa katotohanan lang po, nasabitan ko lang po siya ng medal nung grade 6 siya. Lagi po yung nanay ko kasama niya. Kasi nag-abroad po kayo. Masayang-masaya po siya nung ako yung kasama niya. Kasi matagal niya pong pinangarap na makasama niya ako sa States. Masaya po dahil po hindi ko naman po naranasan na magkaroon ng ganyan. Siya po, pagbuhat po talaga ng kinder, hindi po siya nawawala ng honor. Lagi po siyang may medal. Ano yung ngayon yung kalimitang problema sa school ngayon, sa mga kabataan ngayon?
Di ba, karamihan ngayon para sakit ng ulo. Bakit kaya sa tingin mo ganun yung mga kabataan ngayon? Kasi po, maaga po naninigarilyo, tsaka po nag-iinuman, tsaka po, yung iba po nagkakating sa school. Okay. Ikaw, nagkating ka na? Di pa po. Ikaw, bilang si Erich, ano sa tingin mo yung mga kailangan mo pang i-improve? Siguro po, kailangan ko pa pong mag-aral pa po ng mabuti para po makamit ko po yung gusto kong award na with high honor. Okay. Gusto kong nalaman, kailan pa nagsimula yung pagdidiskarte mo, yung pagbibenta mo ng mga candy sa school? Nung po, kailangan pong magbayad ng tuition. Tsaka po may pangarap po akong bilhin na cellphone. Kaya po, gusto ko pong makapag-ipon. Kaya po naisipan kong magtinda. Yung magiging tubo po nun, ilalagay ko sa alkansya. Okay. Magkano na yung naipon mo? Na pambayad po ng tuition. Pwede makita yung alikansya mo, ano yung tsura ng alikansya mo? Po laman at naibayad niya po sa school. Mga magkano yung laman ngayon? Siguro po 100. Pwedeng makita anong klase yung alikansya mo. Kasi dapat lahat ng mga kabataan marunong sa ganyang pagpapahalaga sa pera. Mga ibang kabataan ngayon, porque kaya-kaya ng mga magulang, yun na. Kung ano-ano na yung ginagawa ko sa pera. Ito yung kanyang alikansya. Okay. Parang siya, Shalane. Tama ba? Parang tangke. Parang wala nang laman Sabi mo nasa 100 pa, parang piso na lang. Ibinili niya po ng balot. Tsaka so, bumili po ako ng panggawaan po ng project. Hawakan mo yung alikansya mo. Pamag-hello ka sa mga teacher mo. Hello po sa mga teachers ko po. Lalo-lalo na po kay Teacher Rupa. Tumutulong po sa akin magtinda ng honey. Honey. Gaano ka nahihirapan na yung mama mo may sakit tapos nagtatrabaho pa rin? Parang nalulungkot po ako kasi baka po napapagod na siya nang hihina. Pero nagtatrabaho na po. Minsan naman po nagpapahinga po siya sa kwarto tapos pagpapahinga po magtatrabaho ulit. Pwede buksan? Ang laman niya, kateka mo. 5 piso. Tiniran naman siya ng 5 piso. Hindi po niya hinahayaan na walang laman. Kahit po 5 piso, niiwanan niya po talaga ng laman. Paano yan? 5 piso na lang ang laman. Anong racket mo naman? Napagbilan niya kanina, hindi mo inilagay. Nagbenta ka kanina? Opo. Magkano ka? 160 po. Tas yung iba po, pinambayad ko nung... 160. Opo. Tapos magkano yung, tubo na yun? Hindi pa po. Meron din ba? Kaibigan mo, uutangan ka pa ng paninda mo? Minsan po, kapag wala na po silang... Meron! Tsaka po pagpasok nila sa umaga, babayaran naman po agad-agad. Kasi wala akong baon pwedeng pautang, ganon? Hindi po. Sasabihin po nila, pwede daw po pang... Bukas ang bayad. Opo. Wala ka ba talagang gustong sabihin sa akin? Baka may maitulong ako sa pag-aaral mo. Nahiya po ko Ba't ka nahiya? Huwag kang mahiya. Sa ngayon gusto ko na lang muna anong oras ka dumating? 2:30 po. Kasi po gumawa pa po kami ng project. Kanina maaga kami dito. Siguro mga 7:00. Nang bulabog na kami. Gusto nga kita makita. Ganito pala yung mga paninda niya. Okay. Honey milk chocolate.
Magkano isang ganito, puhunan nito? Isang supot po. 40 pesos. Okay, ito 40 pesos. Opo. Magkano mo siya nabebenta? Dalawa po, 7 pesos. Dalawa, 7 pesos. Magkikita ka. Napagbibilan po niya 56. Isang sapot. Oh. Nakakailan supot ka minsan? Minsan po kapag umaabot ng ibang section yung supot, siguro yung honey po, siguro po mga 20 or 25. Ang sa akin naman, gusto kong i-share sa'yo yung totoong tagumpay ng buhay. Number one, siyempre makasama mo si God. Pagka kasi nandito si God sa puso mo ngayon, sa buhay natin, kinikilala natin siyang Diyos, nandun na yung pagmamahal at respeto natin sa mga magulang. Gusto ko lang ma-share sa mga kaibigan ni Erich, sa mga kaibigan niya na makakapanood nito, yung pagmamahal, respeto, pag-aalaga nyo sa mga magulang nyo, huwag tayong makakalimot doon. Okay? Pagka nagawa nyo yun, habang nabubuhay kayo, i-bless kayo ni God beyond your expectation. So yun lang, natutuwa ako na makilala ka, na sana lahat ng mga bataan gaya mo, alam yung hirap ng magulang. Hindi ko alam kung ano yung may tutulong ko sa pag-aaral mo, pero gusto kong mag-iwan ng pagmamahal sa'yo. Kaya paano makatulong sa niya ni nanay dito. Pasensya ka na, pagdamutan mo na to ha. Nay, ayaw tanggapin ni ate. Pagdamutan niya na po yan. Tignan ko kung ano po yung may tutulong ko sa anak niyo sa kanyang pag-aaral. Na? Pagpatuloy mo yan, yung pagmamahal. Hindi lang kay mama mo, pati kay lola. Okay? Sige, okay po. Si lola, bumibili din pa ng gamot. O, dagdag mo to kay lola. Bigay mo to kay lola. Ikaw na magbigay nito kay lola. Pandagdag sa maintenance niya. Okay, thank you sa aral ng buhay. Maraming salamat po. Welcome. Huwag magbabago yan. May pagmamahal at respeto sa magulang mo. May pangarap ka, gawin mo yung makakatulong sa pangarap mo. I-bless ka ni God. Okay? Okay. Nay, thank you po sa aral ng buhay. Maraming salamat din po sa pagpunta niyo po ulit. Welcome po.